Ang una kong tanong, may nakahain bang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman? Noong December 2025, naghain ng mga leader ng civil society ng mga kaso kabilang ang plunder, bribery, malversation, and graft. Kinasuhan siya at ang ilang opisyal dahil sa di umano maling paggamit ng confidential funds na umabot sa halos 612 million. Bukod doon, ang Office of the Ombudsman mismo ay nagutos kay Duterte at sa iba pang opisyal na magsumite ng kanilang paliwanag hinggil sa mga alegasyong ito. So far, talagang mainit itong issue at sinusuri pa ng Ombudsman ng mga detalye. May gusto ka pa bang pag-usapan tungkol dito? Ito bang mga kasong naisampa laban kay Vice President ay mga non-bailable cases? Depende talaga yon sa mismong nature ng bawat kaso. Yung mga kasong gaya ng plunder and malversation na may malaking halaga ng pera na sangkot ay madalas talagang ituring na non-bailable. Pero syempre, kailangan pa rin tingnan ng korte yung mga detalye at bigat ng ebidensya. Iba-iba kasi ang pwedeng maging ruling depende sa bawat kaso. So in short, may posibilidad na non-bailable yung ilan sa mga kasong yan, especially kung seryoso at mabigat talaga. Kung sakaling may makitang probable cause sa mga non-bailable cases laban sa Vice Presidente, ibig sabihin ba niyan siya ay makukulong? Pwede nga mangyari yon kapag nakita ng korte na may probable cause at seryosong sapat para ituring na non-bailable, may posibilidad na maglabas sila ng warrant of arrest. Ibig sabihin noon, posibleng pansamantalang makulong ang Vice President habang nililitis ang kaso, maliban na lang kung may ibang legal na remedyo o special na konsiderasyon. So, kung non-bailable at may probable cause, talagang may chance na makulong siya. Ano sa tingin mo? May iba ka pa bang gusto malaban? May mga nagsasabi na kapag ang impeachable officer katulad ng Vice President ay kailangan munang ma-convict sa impeachment court bago siya ma-prosecute criminally. Tama ba yan? Alam mo, interesting yan na tanong kasi medyo magulo talaga ang overlap ng impeachment at criminal prosecution. Kung tutuusin ang impeachment at criminal cases ay magkaibang tagpo. Yung impeachment, mas political siya. At ang goal ay tanggalin sa pwesto yung opisyal. Samantala ang criminal prosecution, tungkol naman yan sa pananagutan niya sa batas. Ibig sabihin, pwedeng ma-impeach ang isang opisyal kahit hindi pa siya nakokondena sa korte at pwede rin kasuhan siya ng kriminal kahit hindi pa natatanggap sa pwesto. Hindi naman required na mauna ang impeachment bago siya ma-prosecute criminally. So, mas nuance yan at magkasabay minsan ang proseso. Ano ang sinasabi ng iba na ang Vice President daw ay may immunity from suit? Alam mo, medyo tricky yan kasi may mga debate talaga tungkol dito. Ang Pangulo natin, may daw na may immunity siya habang nakaupo. Pero yung Vice President, hindi ganun ka-explicit ang sinasabi ng batas. Ibig sabihin walang malinaw na garantiya na may immunity from suit talaga ang VP. May ilang legal experts na nagsasabi na dahil second highest official siya, dapat daw may immunity din siya. Pero sa practical na usapan, mas madalas na-apply lang talaga yan sa Pangulo. So medyo gray area pa yan at wala pang sabalan ng precedent. Kung sakali na ang Vice Presidente ay makulong dahil sa non-bailable na indictment at ang impeachment ay umabot sa Senado, ano ang magiging senaryo? Ini-impeach siya habang nakakulong? Wow. Interesante yan na scenario. Kung sakaling magkaganon nga, posible talagang sabay na tumakbo yung impeachment process at yung criminal proceedings kahit nakakulong siya. Ibig sabihin, kung nakitang may probable cause at non-bailable yung kaso at na-detain ang VP, tuloy pa rin yung impeachment proceedings sa Senado. Hindi naman kasi nakadepende ang impeachment sa physical na presence ng opisyal sa Senado. Para siyang hiwalay na proseso. Kaya sa ganitong sitwasyon, pwede siyang ma-impeach kahit nasa custody pa rin siya ay kung makondili siya sa impeachment, matatanggal siya sa pulisto. Parang tuloy pa rin yung mga proseso in parallel. So ayan, medyo komplikado pero posible. Ano naman ang mangyayari kung sakaling ang naging desisyon ng impeachment court ay salungat sa naging desisyon ng criminal court? Maganda yung punto na yan. Kapag nagkataon na magkaibang verdict ng impeachment court and ng criminal court, medyo magiging komplikado ang sitwasyon. Kasi yung impeachment, nakatuon talaga sa kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto yung opisyal base sa kanyang conduct. Samantalang yung criminal court, tungkol naman siya sa pananagutan sa batas at kung may sala talaga. So halimbawa, kung na-impeach siya at natanggal sa pwesto pero sa bandang huli nakakwit naman siya sa criminal case, ibig sabihin pwede siyang napatalsik sa pwesto dahil sa political and ethical na issue kahit na sa mata ng criminal court ay wala naman pala siyang kasalanan under the law. Ibig sabihin, magkaiba kasi yung standards ng bawat proseso. Ang isa ay political at ang isa naman ay judicial.
Kaya kung magkasalungot man ng desisyon, mangyayari lang talaga na napatalsik siya, nawala sa pwesto, pero malinis pa rin ang kanyang criminal record. So ayan, medyo interesting na dynamic yan. May iba ka ba bang scenario follow-up na ba, no? Wala muna sa ngayon. Maraming salamat ulit sa'yo. Siyempre, lagi nandito lang ako. Kung may iba ka pang tanong o usapan na gustong palalimin, sabihin mo lang. Usap lang tayo, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan.